Ang pelikula ay nagsisimula sa loob ng isang mataas na seguridad na bilangguan kung saan ang isang matandang nagngangalang Frank Perry ay malalim ang iniisip. Mula sa kanyang mga ekspresyon, maliwanag na siya ay gagawa ng isang bagay na matapang at marahas na hindi pa niya nagawa noon. Dahan-dahan na lumabas si Frank at pumunta sa selda ng pangunahing gangster ng bilangguan na si Riza. Samantala sa laundry room ng kulungan ay 4 pang preso ang naghahanda para tumakas, kabilang dito si Lenny na nanatili doon ng 8 taon, si Viv Batista na may sentensya na 12 taon, isang matandang lalaki na nagngangalang Brody na nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong, at isang binata na nagngangalang Lacey na nasa kulungan para sa pagkain. Dali-dali nilang binasag ang sahig sa paligid ng drainage inlet at gumawa ng butas na sapat para magkasya ang isang tao, pagkatapos ay isa-isang pumasok ang grupo maliban kay Brody na tila naghihintay sa kanyang malapit na kaibigan na si Frank. Lumalabas na inaasahan ng lahat ng mga presong ito na si Frank ang darating sa halip na si Lacey. Matapos maghintay ng ilang sandali ay tuluyang sumuko si Brody sa paghihintay at pumasok sa butas. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin sa lugar si Frank na tila nagdudugo ang tiyan at nagmadaling pumasok sa butas. Ang eksena ay biglang lumipat ilang buwan na ang nakalilipas kung saan si Frank ay nagtatrabaho sa laundry, kinuha niya ang lahat ng damit na kailangang labhan mula sa iba't ibang mga selda at dinala ang mga ito sa silid kung saan nakalagay ang isang malaking washing machine. Ito ay tila isang regular na trabaho para kay Frank na nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong. Dahil wala na siyang pag-asa na makalabas ay tila tinanggap ni Frank ang malupit na katotohanan ng buhay bilangguan. Ginagawa niya ang kanyang trabaho, nagpapakumbaba, at hindi nakikialam sa gangster ng bilangguan na si Riza. Siya ngayon ay patungo sa huling bahagi ng kanyang buhay at doon ay may sariling grupo ng mga kaibigan. Isang araw ay bumalik si Frank mula sa kanyang tungkulin sa laundry at nakita niya ang kanyang kasama sa selda na nag-aayos ng kanyang gamit, natapos na ang panahon ng pananatili doon ng huli at pauwi na siya. Samantala, ang lahat ng iba pang mga bilanggo ay nagtipon upang makita ang bagong pangkat ng mga bilanggo. Ang mga ito ay natatakpan ng mga pulbo at walang suot kundi damit na panloob. Naaaliw ang lahat sa pangyayari na ito lalo na ang nakababatang kapatid ni Riza na si Tony. Isa siyang binabae na adik na mahilig sa mga gwapong bilanggo. Ang mga mata ni Tony ay tumutok sa isang bagong bilanggo, isang gwapong binata na nagngangalang Evan Lacey. Pagkaraan ng ilang sandali ay ipinakita sa mga bagong bilanggo ang kanilang mga selda at inilagay si Lacey sa selda ni Frank, sinubukan ng binata na magpakilala ngunit mukhang hindi interesado ang huli. Nang gabing yun ay inihulog ng isang mailboy ang brown na envelope sa selda ni Frank at normal lang niya itong kinuha. Lumalabas na ang ating bida ay sumusulat ng mga liham sa kanyang tahanan lalo na sa kanyang anak na babae sa nakalipas na 14 na taon. Wala pa siyang natanggap na sagot at hindi niya akalaing makakatanggap siya ng isa. Ngunit laking gulat ni Frank dahil ang envelope ay naglalaman ng sulat mula sa kanyang asawa. Nabasa niya doon na kamakailan lamang ay na-admit sa ospital ang kanilang nag-iisang anak dahil sa labis na pag-inom ng mga gamot. Bumaliktad ang buong mundo ni Frank nang mapagtanto na malapit na sa kamatayan ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa labis na pagkabalisa ay pumunta siya sa kapilya ng bilangguan pagkaraan ng ilang oras. Isang gwardya na tila mabait sa matandang preso ang nagbukas ng pinto sa kabila ng kakaibang oras na ito para bumisita doon. Hinayaan pa niyang mapag-isa si Frank at naghintay sa labas, pagkatapos ay pumunta si Frank sa confession box kung saan kinuha niya ang sulat mula sa kanyang bulsa. Umiyak siya sandali at sinabi na dapat niyang makita ang kanyang anak. Kinabukasan habang nagtatrabaho sa laundry si Frank, may napansin siyang isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. May mga air vent na ginawang steel plate sa likod mismo ng washing machine ng laundry room. Sa itaas naman na konektado din sa parehong pader tulad sa washing machine ay may mga bakal na tubo na tila dinadaanan ng tubig sa silid. Dahil doon ay biglang may naisip si Frank at kalaunan ay nakipag-usap sa kanyang matagal ng kaibigan na si Brody. Tinanong niya kung konektado ang mga air vent sa sistema ng imburnal na lumalabas sa bilangguan. Noong una ay nagulat si Brody kung bakit nagtatanong ang kaibigan niya tungkol sa kakaibang paksa. Ngunit sa kalaunan ay ipinakita sa kanya ni Frank ang liham mula sa kanyang asawa at ipinahayag na maaaring pumanaw ang kanyang anak anumang oras. Si Brody pala ay dati nang naghukay sa ilalim ng kulungan at may malawak na kaalaman tungkol sa buong lugar. Sa huli ay pumayag siyang tulungan ng kanyang kaibigan dahil siya rin ay habambuhay sa kulungang ito. Pagkalipas ng ilang araw ay nilapitan ni Frank si Lenny, isang kilalang magnanakaw at isang baguhang boksingero na dapat sana ay makakalaya na dahil sa parol. Ngunit may nangyaring hindi maganda kay Lenny at sa dating kasama ni Frank sa selda, kaya nakansela ang kanyang parol.
Ang boksingero ay gustong-gusto na ngayong gumanti kaya sinasamantala ni Frank ang sitwasyong ito. Ibinunyag niya na siya ay nagpaplano ng tumakas sa bilangguan at dahil si Lenny ay mahusay gumamit ng mga tools ay magiging mahalaga siya para sa gawaing ito. Medyo nagdududa si Lenny noong una, ngunit sa huli ay pumayag din siya sa plano. Makalipas ang ilang sandali, gumawa si Frank ng isang pagpupulong sa kantin kasama ang dalawa pang bilanggo. Nagpapanggap silang naglalaro ng domino habang pinag-uusapan ng paglabas nila sa bilangguan, mayroon lamang isang paraan sa kanilang kalayaan at ito ay dumaan sa laundry room. Kakailanganin nilang maglakad sa tatlong may mga bantay na pinto para makarating doon, ngunit nagmungkahi si Frank ng ibang landas. Nanggaling siya sa chapel noong nakaraang araw at may napansin siyang kakaiba sa confession booth, ang mga dingding nito ay gawa sa manipis na kahoy at ito pala ay direktang nakakabit sa laundry room. Kung makakalusot sila sa confession booth ay madali silang makakarating sa katabing silid habang nananatiling hindi napapansin, at kapag nakarating na sila sa laundry room, maaari silang dumaan sa mga air vent at pumasok sa imburnal sa ibaba. Ngunit para magawa yun ay kakailanganin nilang masira ang steel plate na naglalaman ng mga air vent. Nang gabing yun nang pinatay na ang mga ilaw sa kulungan, nagsimulang magtrabaho si Lenny. Kumuha siya ng mga bakal na tubo mula sa upuan ng kanyang silid at inilagay ang isang maliit na pyesa sa itaas. Inaasahan niya na ang gamit na ito ay makakatulong sa kanila na maputol ang metal plate. Sa ibang lugar ay pumasok si Frank sa selda ng pinakamalaking bilanggo ng bilangguan, isang 6 na talampakan 4 na pulgada na lalaki na pinangalanang Tuton. Sinabi ni Frank sa kanya na hinahamon siya ni Lenny sa one-on-one na laban. Samantala makakakuha pa tayo ng higit pang mga detalye tungkol sa kanilang plano, dadalhin sila ng laundry vent sa tuktok ng pinagkokolektahan ng tubig kung saan maaari silang magtungo sa drainage system sa ilalim ng bilangguan. Dadalhin sila ng mga drainage pipe sa ilalim ng kalapit na ilog at kung makakadaan sila doon, makakarating sila sa ibaba ng istasyon ng tren. Gayunpaman, kakailanganin nilang lagpasan ang riles ng tren bago magsimula ang rush hour. Ang mga riles ay nagdadala ng 650 volts ng kuryente at kung makakarating sila dito sa ibang pagkakataon, ang lahat ay makukuryente hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay sumang-ayon ang tatlo na mapabilis ang paghahanda at lumabas pagkatapos ng 3 araw, lingid sa kanilang kaalaman ng adik na si Tony ay nakikinig sa kanila mula sa malapit. Nang gabing yun ay nagtipon-tipon ang lahat ng mga preso sa kantin para panoorin sina Tuton at Lenny na maglaban. Ang malaking lalaki ay halatang napakalakas at pinabagsak agad si Lenny. Gayunpaman, ang huli ay nagawang makapagbigay ng malakas na suntok na nagpatalsik sa isang ngipin na may brilyante mula sa bibig ni Tuton. Mabilis na kinuha ni Lenny ang ngipin bago pa pinatigil ng mga gwardya ang laban. Nang maglaon habang natutulog ang lahat, idinikit ni Lenny ang brilyante sa pyesa ng kanyang metal pipe na nilikha niya noong isang araw. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan kung saan ang grupong ito ng mga tumatakas na bilanggo ay nakarating sa air vent sa likod ng washing machine. Ginamit ni Lenny ang matalim na gilid ng brilyante na nakakabit sa kanyang kagamitan upang maputol ang metal plate. Pagkatapos ay lumabas ang grupo sa kabilang panig kung saan nakita nila ang mga imburnal. Sa kasamaang palad ay kailangan na nilang pumasok sa pinakadulo ng mga imburnal upang makadaan sila sa ilalim ng isang ilog na dumadaloy malapit sa bilangguan. Noong nakaraan habang ang lahat ng mga preso ay naliligo sa shower room, si Tony na nakarinig ng kanilang mga talakayan ay lumapit kay Frank at nagtanong kung ayos lang ang lahat. Halatang alam niyang may gustong gawin ng matanda, pagkatapos ay sinabi niya kay Frank na panatilihing bukas ang pinto ng kanyang selda at nangakong bibisita siya sa susunod na araw. Nang maglaon ay ipinaalam ni Frank sa kanyang mga kasama ang tungkol sa insidente at agad nitong pinahina ang kalooban ng lahat. Alam nilang lahat na hindi pwedeng patayin si Tony dahil kapatid siya ng pangunahing gangster ng kulungan na si Riza. Ngunit kung hahayaan lang nila ito at walang gagawin tungkol sa kanya, garantisadong masisira ang kanilang plano. Kaya naman iminungkahi ni Frank na magdala ng isang tao sa kanilang grupo na makakatulong sa problemang ito. Si Viv Batista, siya ay isang bilanggo na ang trabaho ay magbigay ng maliliit na dosis ng droga sa mga preso na nalulong sa mga ganitong bagay. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ng gobyerno kung saan ang mga adik sa droga ay dahan-dahan na inaalis ang mga sangkap na ito sa pamamagitan ng unti-unting pagbabawas ng mga dosis. Kinabukasan ay nakipag-usap si Frank kay Batista sa library ng bilangguan. Gusto niyang tumulong ang drug lord na patahimikin si Tony sa anumang paraan na kinakailangan. Bilang kapalit ay ipinangako ng matanda na ibibigay sa kanya ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng paglabas sa kanya sa kulungan. Agad namang sumang-ayon si Batista at mayroong medyo hindi magandang plano na magpapatahimik kay Tony magpakailanman.
Siya ay nagnanais na gumawa ng isang malaking batch ng mga gamot na nilagyan ng lason at ilabas ito sa lab. Pagkatapos ay kukunin ito ni Frank at ibibigay kay Tony sa susunod na araw. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan habang ang mga bilanggo na si Frank, Lenny, Brody at Batista kahit papaano ay nakalagpas na sa ilog. Lumitaw sila sa kabilang panig para lang matuklasan na ang buong sistema ng imburnal ay may harang na isang konkretong pader. Nagsimulang sumiklab ang mga tensyon dahil ang kanilang buong plano ay nawasak sa harap mismo ng kanilang mga mata. Si Lenny na mukhang galit na galit kay Lacey ay itinulak siya sa pader at sinuntok. Gayunpaman nang ang bagong bilanggo ay umiwas, si Lenny ay nasuntok ang pader na nag-iwan ng isang butas. Dahil dito ay napagtanto ng grupo na ang pader ay bagong gawa at agad itong sinira. Sa loob ng ilang minuto ay matagumpay silang nakagawa ng malaking butas sa dingding na sapat na para madaanan ng isang tao. Si Brody bilang ang pinakamaraming karanasan sa mga ganitong sitwasyon ang unang pumasok sa butas. Nagsimula siyang maghukay ng mabilis gamit ang kanyang mga kamay nang biglang dumating ang malas. Ang isang bahagi ng bagong gawang pader ay gumuho at siya ay nakulong sa ilalim ng mga bumagsak na semento. Nagmamadaling hinukay ni Frank ang anumang semento na maaari niyang tanggalin gamit ang kanyang mga kamay at nagawang mahawakan ng kanyang kaibigan, bagamat walang malay si Brody ay tila nakakahinga siya ng maayos. Noong nakaraan pagsapit ng umaga ay naghahanda na si Frank para sa pagbisita ni Tony. Ang matanda ay may nakatago na droga sa kanyang locker na palihim na nilagyan ng lason. Balak niyang ibigay ito kay Tony para tuluyan na itong mamatay, ngunit sa kasamaang palad ang adik na ito ay hindi dumating ng mag-isa dahil may kasama siyang mas adik na preso. Marahas na kinuha ni Tony ang may lason na droga at ibinigay sa kanyang kasama, pagkatapos ay ibinaling niya ang atensyon kay Lacey na natutulog pa rin sa taas ng bunker. Halatang gusto ni Tony si Lacey at gusto siyang pisikal na abusuhin gayunpaman. Lumaban ang bagong bilanggo at inatake si Tony gamit ang kalapit na upuan. Nakita ito ng kanyang mas adik na kasama at agad na itinago ang droga na may lason. Sa kabilang banda ay labis na napuruhan si Tony kung kaya't siya ay lumabas sa selda na wala sa sarili. Sa huli ay nahulog siya sa isang hagdan na humantong sa kanyang kamatayan. Sa kasalukuyan ay umuusad ang tumatakas na grupo ng mga preso habang nagsasalitan sa pagbubuhat sa sugatan na si Brody. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang istasyon ng tren at napagtanto nila na nasa tamang landas sila. Sinubukan ni Lacey na tulungan si Frank na tuloy-tuloy ang paglabas ng dugo mula sa kanyang tiyan, ngunit hinimok ng matanda ang lahat na magpatuloy sa paggalaw. Sa sandaling ito ay nakarinig sila ng mga ingay ng mga aso na papalapit sa istasyon, at napagtanto na hinahabol sila ng mga pulis. Buhay at kamatayan na ngayon ang sitwasyon kaya napilitan silang iwan ng walang malay na si Brody. Pagkatapos ang grupo ay tumakbo papunta sa kanilang susunod na daanan, isang maliit ngunit malalim na imbakan ng tubig. Hindi mahirap ang pagtawid dito ngunit nahihirapan silang gawin ito dahil hindi marunong lumangoy si Lenny. Sa kabila ng lahat ng mga problemang ito ay nagawa ng mga bilanggo na maitawid ang kanilang mga sarili sa imbakan ng tubig at makarating sa riles ng tren. Noong nakaraan ay binisita ni Riza ang selda ni Frank na pag-alaman na si Lacey ay inilagay sa solitary confinement para sa posibleng pagpatay kay Tony. Ang nag-iisang saksi sa buong kaguluhan na yun ay ang weird na kaibigan ni Tony. Ngunit ito ay namatay din dahil sa paggamit ng nakakalaso na droga. Gustong malaman ni Riza kung paano pinatay ang kanyang kapatid, kaya naman nagbanta siya kay Frank upang pumunta sa selda niya ng gabing iyon at ibunyag ang buong katotohanan. Gayunpaman ay pinaplano na ni Frank at ng kanyang grupo na tumakas sa parehong gabi, nagsimula na ang paghahanda nila at unti-unting pumwesto ang lahat sa iba't ibang bahagi ng kulungan. Sa parehong oras ay tinawag si Frank upang pumunta sa visiting room kung saan nakita niya ang kanyang asawa. Sa kanyang lubos na pangamba ay nabalitaan niyang namatay ang kanyang anak kaninang umaga. Ito ay lubos na ikinawasak ni Frank at ngayon ang kanyang buong dahilan upang tumakas sa bilangguan ay wala na. Ang eksena ay lumipat sa kasalukuyan kung saan ang mga tumatakas na grupo ay ligtas na nakarating sa riles ng tren, tila nangyayari ang lahat ayon sa plano hanggang sa maipit ang paa ni Batista sa pagitan ng dalawang riles. Upang dagdagan ang kanilang paghihirap, isang tren ang mabilis na papalapit sa mismong direksyon nila. Nagmamadaling tinulungan ni Lenny ang kanyang kaibigan ngunit huli na, pareho silang binangga ng paparating na tren. Samantala, nagawa ni na Frank at Lacey na mabuhay sa pamamagitan ng pagyuko sa gilid sa tamang oras. Pagkatapos ay nagmamadali silang umalis sa mga riles at hindi nagtagal ay nakarating sila sa malapit na istasyon. Sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa kanilang kalayaan at mabilis na nagpalit ng ibang hanay ng mga damit.
Si Lacey ay nagmamadaling umalis habang si Frank ay masayang nagsimulang umakyat sa hagdan na magdadala sa kanya sa mga lansangan ng London. Noong nakaraan ay nagpasya na si Frank na wala siyang dahilan upang lumabas sa bilangguan. Kaya naman bumalik siya sa kanyang selda at kinausap si Lacey. Ibinunyag ng matanda ang lahat tungkol sa kanyang planong pagtakas at hinimok si Lacey na pumalit sa kanya. Sa puntong ito ang pelikula ay bumalik sa unang eksena habang si Frank ay naglalakad papasok sa selda ni Riza. Doon ay nagsimula siyang magsalita ng walang kwenta para mabigyan niya ng sapat na oras ang kanyang mga kaibigan na kasalukuyang naguhukay ng butas sa laundry room. Ininsulto niya si Riza at tinawag siyang duwag na walang kahulugan ang buhay. Halatang ikinagalit ito ng gangster at nauwi sa pagsaksak kay Frank. Di nagtagal ang mga gwardya ay dumating sa lugar at mabilis na binigyan si Frank ng paunang lunas. Sa isang nakakagulat na pagliko ng mga kaganapan, dito ay naisiwalat na si Frank ay nagkakaroon lamang ng halusinasyon tungkol sa pagpunta sa laundry room. Ang katotohanan, ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa kanilang plano habang siya ay nanatili sa loob upang bigyan sila ng oras. Nagtatapos ang pelikula habang dahan-dahan na nawala ng malay si Frank, na nangangarap na makita ang kanyang anak sa mga lansangan ng London. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!